Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi mga lodi. Grabe, may mga malulupit tayong balita, lalo na dito sa Pilipinas. Ang daming nagtag sa akin, mga idol, mga 10 ata. So ayan, ibabalita natin yan mga idol, no? So grabe, check natin ang ating mga coins ngayon dahil bumabagsak ngayon, ha. Mga idol, ha, drafting, you know. Ano ngayon, downtrend. Mga idol, bago natin i-check yung ating trade, natatamaan na. Check muna natin ang ating crypto bubble. Grabe 2.6 mga lodi. Sa hours, nako, wala. Walang napala. So ganun pa rin mga idol, mamaya malalaman natin kung ano mga darating. No, so check natin. Ayan mga lodi, grabe. Kala ko tinamaan na to. So liquidation, eto nga 2.76. Check ko nga. Ayan 2.763. Estimated liquidation. Ayan. So kung tatamaan, liquidated tayo. Kung hindi, tatagal pa ang ating Killing Me Softly. Ayan, ang daming nag-comment dun sa sinabi ko kanina. So Killing Me Softly, tama kayo mga idol. Meron pa nga nagsabi doon, killing me softly with this trade. Killing me softly with this trade. Grabe. Sakto-sakto, no? So, ayan mga lods, no? 2.7 2.8 pala ngayon, mga idol, no? So, kung tatamaan, wawa naman tayo. Talo tayo, mga idol. Ganun lang yun, basic. Na? So ayan, check natin ang mga news ngayon. So andun na tayo, dito na tayo sa ating bago muna yung news natin sa Pilipinas. Ito muna mga idol, no? Alam nyo ba yung si Kanye West, 'di ba, tawag dito. Labas ng meme coins. So ito mga lodi, dahil nga nag-rug pull, last na tingin ko 75% yung drop eh. So I lost 185,000 on ito nga, yung YZY meme coin. Kanye West is the reason we are all poor. I don't know what to do. Please help me. Panoorin natin tong sutoy na to. Ito yung sinasabi ko mga lodi, baka kung bumili kayo ng tawag dito, coins na yan, o yung meme coins na yan, ganito din mangyari sa inyo mga idol. Palong-palo. Parang naka-steroid no, mga idol, no? Grabe. So ayan kita nyo. Kaya susunod, pag mga celebrity, mga sikat na artist, no, mga famous nagagawa ng meme coins, negative na yan mga idol, no. So ito na mga idol. Philippines House Bill 421, no, has been filed to establish a strategic Bitcoin reserve, no. Breaking Philippine Strategic Bitcoin Reserve Act, House Bill 421 filed by Camarines Sur 5th District Representative Migs Villapuerte. Ayan. It is imperative for the 20th Congress to write new legislation aimed at diversifying our assets to ensure financial security by putting up a strategic reserve for Bitcoin for us to cash in on the increasing role of cryptocurrency in the global financial system. Sabi ni Villapuerte, mga idol, no? House Bill 420 proposes that the Bangko Sentral ng Pilipinas purchase 2,000 Bitcoin annually over 5 years to be held in a trust for 20 years at currency prices. The bill seeks to purchases 12.8 billion worth of BTC. So kailangan na maano nila yan. Alam nyo,
sa tingin akin na unang-una mga goods to sa tingin ko lang lalo na sa adoption sa crypto, goods to. Kaya lang yung timing, no? Yung timing dapat kung ginawa nyo to, yung mga kinurakot nyo sa flood control, binili nyo ng Bitcoin, ang laki na siguro. Mga idol, simula nung umupo si BBM 3 years ago, sipin nyo magkano yung Bitcoin ng 3 years ago, mga idol. 'Di ba? 2021, 2022, bear market yun. Taragis siya kung bumili kayo, bear market ang sarap nun. O kaya yung ano ba yun, yung fund, yung Maharlika fund, binili nyo ng Bitcoin at panalo na kayo ngayon. Ang dami nyo ng pera ng bansa, hindi sa inyo. Grabe, no? Okay to, kayo bahala sa akin, pero yung timing sana no? Kasi magbe-bear market na kung siguro kung ipapasa to bear market, sakto pagbagsak ng Bitcoin, saka mag-acquire ng Bitcoin, goods na goods yun. Kaya lang, ang mangyayari niyan mga idol, once na nagda-drop yung crypto, bumabagsak lahat, walang may gustong bumili. No? Walang may gustong bumili niya kasi inisip nila, wala na, magsisiro na yan, wala pala yan, wala, ganito, ganyan yan. No? Ngayon, lumalabas yung mga ganitong news kasi bull market, mga idol, lumilipad yung mga crypto. 'Di ba? Ito yung resulta ng FOMO. 'Di ba? So yung mga nakikita nyo ng mga bansa, yung El Salvador mga idol, kailan nag-umpisa yun? Bear market nag-umpisa yun. Kaya ngayon, tinatamasa na lang nila yung kanilang panalo. Or the fruits of their labor. Tama ba yun? Mali ba yung sinabi ko? Lagi ako nagkakamali sa mga kasabihan O ayan. Diba? Bear market yun bumili. Kaya ngayon, tinatamasa na lang nila. Ngayon, bibili tayo. Kung ngayon ito mag-uumpisa, negative. Para sa akin, mas maganda timingan. No? Mag-start kayo ng bear market para mag-acquire. Kaya lang, ang problema nga, pagka ganyan mga lodi, kasi hindi mo naman matatimingan yung bottom So, mangyayari, halimbawa, si Philippines, bear market, bumaba ng 60%. Bear market, 65% bumaba yung Bitcoin. Bili tayo. Bili tayo ngayon ng Bitcoin. Pagbili, biglang bababa pa yung Bitcoin ng 75%. Makikita nila yung pera nila bumagsak. Kung matalino sila o kung alam nila yung crypto talaga, habang bumababa yun, bibili sila ng bibili. Ganun. Pero hindi ko alam mga idol kasi minsan, halimbawa, pag bumabagsak, wag na muna, bumabagsak pa Wag muna tayo bumili. Kaya lang kung ipapasa sa batas to, syempre, iba na yung pagbatas na. Kailangan mo na talagang gawin yun. So, hindi natin sure. Pero sa akin, goods to. Pero sana yung timing. Mas maganda, no? Mas maganda na matimingan nila, mga idol. Yung, Kaya dapat merong may alam talaga sa crypto Kasi pwedeng alam mo yung crypto, alam mo yung mga batas sa crypto, pero hindi ka nagki-crypto. Tapos tatawagin kang professional ng mga ibang mambabatas na hindi nagki-crypto, pero ikaw alam mo lang yung crypto, pero hindi ka naman nagki-crypto ng sarili mo talaga. Alam mo lang yung mga batas, alam mo lang yung nangyayari. Kasi iba kasi yung crypto para sa akin mga idol Kailangan dyan in-experience mo. No, in-experience mo siya para talaga maramdaman mo parang magagamay mo na lang yan kumbaga habang tumatagal Kaya nga 'di ba sabi nga kahit na nga magagaling, matatagal na mag-crypto, natatalo pa rin. Pero nagkakaroon sila ng lesson learned. 'Di ba? Alam na nila yung mga gagawin nila sa mga susunod, hindi na nila ulitin yung pagkakamali nila. Ngayon, kung ikaw lawyer ka, no, tapos alam mo lang yung law o alam mo yung mga batas sa crypto, alam mo na may crypto, alam mo yung mga diyan, pasikot-sikot, pero hindi ka naman nagki-crypto, medyo mahirap 'yun. Hindi ko alam kung ikaw yung magiging advisor. 'Di ba? Ng Pilipinas para pumili ng Bitcoin. I don't know, mga idol, no? So hintayin na lang natin yung mga tao sa Pilipinas. Nako. Alam nyo,
napanood ko kanina yung isang yung kasi 'di ba ang pinaka-issue natin ngayon sa Pilipinas is yung flood control na ninanakaw ng mga makakapalang face, no? Yung mga talagang kawatan, no? Yung mga kawatan, mga idol sa gobyerno, ayun yung mga nagnanakaw, no? Tapos sabi nung isang pinapanood ko, sabi niya, isipin nyo yung US, yung China, advancement na yung pinagtatalunan nila doon. Kumbaga, technology na, no? Technology na, pagalingan na ng technology, ayun yung pinag-aawayan. Pero yung Pilipinas, nakakatawa. Tapos may pinlay siya, ito, hinahanap ko to ito mga lodi. Tawa ako dito. Ganito ba to? Hindi ako engineer ba tawag doon? May sa mga gumagawa ng mga tulay, ganon. Hindi ako engineer pero parang gago to. Isipin nyo, saan mapupunta? Hindi dito lahat yan sa baba. Kahit nalagyan mo ng tansiyan dyan, hindi hinto yan. Lahat yan tatambak dito. Diba? Pucha ragis yan, anong klase to? Mga idol. Dito. Ayan na. Pinapala niya na lang. Kasi baka bumaba Tapos, sabi ng kasama ko, ay putik, mga sculptor pala yung kinuha kasi walang inihulma lang nila sa may gilid ng lupa. Puta, tawan-tawa ako. Sabi ko, ang lakas ng tama mga idol 'Di ba? Tapos yung mga trabahador, 'di ba? Mga walang proper uniform. 'Di ba? Kumbaga, hindi tingnan nyo Tawa ako dun sa nagsasalita kanina. Yung content niya to. Tawa, mura siya ng mura. Sabi niya, puki, bububo na ito ako. Hindi ako engineer, pero, di ba, kumbaga, ang kulit niyan. So, ganun ka-late yung Philippines, no? Tapos ngayon, syempre, para maging, sumabay ka sa nagkakaroon na ng Bitcoin reserve yung mga ibang bansa, tayo din. Tapos mga idol, no? Ito hindi naman sa mangyayari, no? Nangyari, nag-Bitcoin reserve, no? Nag-ipon ng Bitcoin yung Pilipinas. And then nag-crash yung Bitcoin kasama ng Tether, no? Iyak talaga. Kaya kailangan talaga yung sino man yung sana alam niyo yung ginagawa niya ng idol. Kasi madali namang sabihin, Bitcoin tayo. Kasi nakikita sa ibang bansa ganun talaga So sana lang alam. At sana hindi masayang, no? Yung pera ng taong bayan diyan, mga idol, no? Kasi ultimo nga si Trump 'Di ba? Ano sila Trump? Ano ba yung US? 'Di ba hindi sila bibili ng Bitcoin? Hindi sila nang bibili ng Bitcoin para sa Bitcoin reserve. Ang gagawin nila, yung mga nasis nilang Bitcoin, yun lang yun. Hindi sila magbebenta. Kung ano lang yung nahuli nila sa mga krimen na BTC, ayun lang yung hahawakan nila, hindi sila bibili. Binenta na nga ni Biden yung halos lahat ng Bitcoin. Ilan na lang yung natira ng Bitcoin ng US Pero sa anong sinabi, hindi kami bibili. Kung ano lang yung natira dyan, yun lang yun. Tas ngayon, nako, bahala kayo dyan. Ako, sa akin, goods naman yan. Hindi ko alam Actually, hindi goods to sa akin Ewan ko lang Siguro, matatalino naman to mga to Hindi naman to magiging representative siguro kung hindi siya nag-iisip, di ba? Siyempre, nag-iisip din yan. So, bahala na. Hindi naman siya magiging representative kung ganito siya gumalaw. Ayun ang mga Pilipino talaga, nakaka-stress no? Wala talagang asahan mga lodi, no? Pero hindi naman nila kasalanan yan Siyempre, wala, corruption. Alam mo yun, yung batas talaga na sinasabi ko, dapat mangyari yun. Kung pwede lang ako sumulat sa mga presidente ng ganun no? Corrupt, ang mapatunayan gumaas ng pera ng taong bayan, death penalty, no? Babarilin sa luneta, sa muka, hindi pwede sa katawan. Tapos every year 2 beses magkakaroon ng random drug test, no? Sa lahat ng opisyal ng gobyerno,
'Di ba? Simula barangay hanggang presidente. 'Di ba? Ayun. Pwede na 'yun, mga idol. Yun lang, dalawa lang na 'yun. Nagtataka nga ako ba't walang ganun sa batas natin eh. 'Di ba? So ito na. Eto mga lodi, grabe itong mangyayari na to. Alam niyo kung bakit? 12 ng gabi hanggang 1 ng umaga. Napakatindi niyan. Kaya nga hinihiling ko na lang, etong trade ko na to, tumagal lang siya hanggang 1:00 ng madaling araw ngayon. Wag mo na siya ma-liquidate. Kasi may chance eh. Mga idol, may chance, no? Sabihin ko sa inyo kung bakit ha. Today, Trump to make a major announcement. President Trump will deliver a major announcement from the Oval Office today at 12 p.m. So, tanghali ito sa kanila. Madaling araw to sa atin. Saktuhan to mga idol, no? No delays, no details yet. Markets are on edge, no? So, magsasalita si Trump 12:00 ng madaling araw sa atin, mga idol, no? So hindi natin alam kung ano yung sasabihin niyan, pero for sure makaka-apekto sa market 'yan. Ano pa? Sana. Ito. Si Jerome Powell, mga idol, no? 12 hours until candle closure, no? Ito yung candle natin, mga lodi. I've mentioned multiple times that closing below the 21 EMA on the 3-day time frame is bearish signal. Right now, we have just 12 hours left until the candle closes and only 2 hours, mga lodi, no? Until the big speech by Papa Jerome Powell, mga lodi, no? It's time for a potential nuke or blast. What are your thoughts in this situation? I want to hear from you. Ayan, by the way, if you're cautious, eto mga lodi, chinek ko kung anong oras magsasalita si Powell. Sabi niya kasi rito 2 hours, pero hindi eh. Ang sinabi dito pag-speech ni Powell is mga 1:00 ng madaling araw. So 12 si Trump, 1:00 ng madaling araw si Jerome Powell, mga idol. So hintayin natin to, mga lodi. Mamaya, kaya nga ang wish ko na lang tumagal ako ng tumagal yung trade ko na to hanggang kahit mga 1:00 ng madaling araw, mga idol. Kasi kung hindi, wala talaga, negative. Kasi baka tulog na ako niyan eh. Ang iniisip ko kasi, once na ma-liquidate to, meron akong 53 USDT dito, ipuposisyon ko din siya. Kaya lang, syempre gusto ko matapos muna to. So, hihintayin natin. Ayoko namang ilagay yung alam niyo yun, yung isi-set. Ayoko, gusto ko kasi ako mismo naglalagay. Kumbaga yung oras din na yun. Ayoko nung naka-time limit, yung naka-limit siya dito. Ayoko eh. Gusto ko ako. So, sana gising pa ako mamaya at sana tumagal lang talaga to. Hindi siya ma-liquidate ng hanggang 1:00 ng madaling araw. No, sabay nag-bullish pero gumanon muna bago lumipad, no, sinundot ako. Iyak talaga si Jeblo talaga. Ilang beses na nangyari sa akin. So, ayan. Pero magandang candle to, mga idol. Nakita nyo itong candle na to, yung 1 hour candle na to. Ayan. No, ang haba ng wick. No? May pamilyar yan, mga lodi. Ayan yung position ko nung una. This one. Ayan, no. Haba ng wick sa baba. O, tas lumipad, di ba? Umangat siya. O. May chance siya umangat. Ito, sana nga. Sana nga. Guni-guni ko lang yan. Pero sana nga, mga lodi, no? So, ayun. Ayun yan, mga lodi. Alas 12 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw. Una si Trump, sunod si Powell. Mga lods, no? So, ayan, hintayin natin yan. Si George. Sabi dito ni George, bullish, JP Morgan and Ondo Finance are partnering to revolutionize finance. The partnership aims to make tokenized financial products more accessible to a wider range of user. So, Ondo ba to? Alam ko sa Chainlink to eh. Si ano to eh, pangalan nito, kalimutan ko yung pangalan nito, pero alam ko sa Chainlink to, mga idol, no? So pero yung Ondo, kung ngayon yung sinasabi niya, hindi ko alam.
Pero pares wala akong Chainlink pero meron akong Ondo. Oh, kaya nakita ko yung ano nyo dito, no, bullish daw. Oh, so nagubigla lang, takal lang ako, but ito, alam ko sa Chainlink to eh. So ayan, iwan ko dyan kay George. Ang bagal na converge ko talaga, nabibisit ako pagkagabi. Hindi ako makapag-taken. So ayan. Tapos, ito, Ethereum or Solana network. Yan, the EU is fast tracking its digital euro stablecoin and reports say it could launch on on either Ethereum or Solana. Which chain do you think they'll pick? Oh, ayan mga lodi, no? So, hindi ko alam ha. So, kung ngayon yung desisyon ng EU, goods lang, ibala sila dyan, mga idol. No? Pili na lang kayo. Ito din, si Trump Jr., mga lodi, no? Donald Trump Jr. has invested in a Litecoin and Dogecoin mining company. Keep an eye on the script mining space. So, Dogecoin and Litecoin. So, binerify ko to kay Grok. Goods naman. Totoo daw to. So, wala akong Litecoin, mga idol, pero meron akong Doge. Maliit lang din. No? So, good news sa akin to, mga lodi. No? So, ayan. And then, ano lang naman natin to eh, mga risk. Ayun yung mga risk ko na coins eh. Meme coins. Something massive is brewing in Japan. The next big move for Ripple and the XRP ecosystem is just around the corner. Ripple and SBI, a strategic power move. Ripple is once again making headlines, joining forces with its longtime partner SBI Group to bring the RLUSD stablecoin Japan by Q1 ng 2026. This isn't just another expansion. It's a calculated move into one of the most advanced and highly regulated financial markets in the world. Through SBI BC Trade, a licensed platform operating under Japan's Financial Services Agency or FSA. The launch is positioned to be fully compliant with local regulations while setting a new benchmark for institutional adoption in Asia. So sa Japan yan specifically. No, the unique edge of RLUSD, so ibig sabihin mga lodi, alam nyo naman yung Japan, Korea at Ripple o XRP, talagang paborito nila yan. So hindi na tayo magtataka kung yun yung gagamitin nila sa lahat. Di ba? So ayan. Eto, last news natin. Ano ba ito? Sabi dito mga idol, play ko nga, hindi ko pa ito na-play eh. Kumbaga yung mga file lang to. So, check natin. They trademarked XRP in 2013. Sabi dito, XRP isn't some overnight high play. It's been locked, registered, and built for global finance from day one. I've seen the filings myself. This was never random. You really think this ends at $3? I'm buying more, sabi. Sabi dito mga idol, this is showing Ripple isn't just a random company coming out of nowhere. Trademark isn't just a mark, it's protection against keeping the name of the company forever, mga idol, no? So, grabe, no? Sabi nga dito, no? XRP role is bigger than people think. Ripple is quietly being positioned to power BRICS crossover payments. Standard Chartered is the bridge. Plugged into both Ripple and BRICS Pay. XRP settle BRICS trade. This market cap is a joke. Do you understand this? Sabi, yan, no? Ang bagal, Grabe, no? BRICS Pay, the new system. Gravities, no? So, kayo nang bahala mga idol, no? Yun yung ating news ngayong araw. Yes, Ripple could still acquire Circle. Don't hastily conclude the Circle's M&A prospect are dead. Potential synergies with Coinbase or Ripple are real. But the deals failed primarily overpricing. Price discovery in the public market could help narrow this gap and reignite negotiation. So,
Talaga bang wag na lang i-acquire yan. Nag-focus na lang sila sa RLUSD, no? Pero mas goods pa rin kung ma-acquire. So, sila na bahala. So, ayun yung news natin. Anong masabi nyo dito mga idol sa Philippine Strategic Bitcoin Reserve? Anong masabi nyo dyan? No? I-comment nyo mga Lodi. At anong masabi nyo sa the way na ibagsak nila yung halo? Taragis yan talaga, oh. So, ayan, no? So, bukas na magbabasa ng comment mga idol, kasi si Boy WhatsApp, medyo binabantayan ko dahil may lagnat pa rin siya. So, alagaan ko muna tong chikito na to. So, bukas, kita-kits tayo. Huwag nyo kalimutan i-like yung video mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Siyempre, subscribe kayo. At siyempre, shoutout at malaking saludo sa mga sumusuporta sa channel. Check nyo yung link natin dyan sa may description mga Lodi. Maraming discount dyan. So, kita-kits. Mahal ko kayo lahat at What's up, what's up? Keep safe, everyone. diba? Ang ano niya, ang lungkot. Bye.